Nako, masusubukan si Leong Guerrero. Lito Lapid, ang isa sa ating mga senador. Kasi nagsabi siya no na willing daw siyang mag-resign as senador pagka napatunayang siya ay may kinalaman sa Pogo. Lumaki po ang isyong yan. Kasi siya nagsabi ng gano'n at saka alam naman natin si Senador Lapid hindi masyadong aktibo sa mga public hearing sa Senado. Pero nung pumutok ang pangalan na di umalik kanya yung 10 hectares na pinaglalagan ng Pogo sa Porac, Pampanga, biglang lumutang sa Committee on Women, Children's and Family Relations ni Senador Ontiveros. At kaya lang siya nagpunta ron, inamin niya ay para daw kanyang linisin at ipagtanggol ang kanyang pangalan. Naku! Ngayon ay lumalabas na may mga tax declaration o dokumentong magpapatunay na kanya yung property. Naloko na. Alam nga namang nakapagtayo ng mga building, di ba? Nakagay doon 46 o 42 building na itayo sa Porac, Pampanga. At yung daw lupang yun hindi kanya. Ngayon lumalabas yung tax declaration nakapangalan sa kanya, naloko na. Delikado yan. Sabagay si Senador Lapid, senador siya hanggang 2025 na lang. Kasi re-electionist siya. Kung magre-resign siya ngayon, ilang buwan lang siya mawawala. Pero kung talagang sasabi siya dyan, mahirap pa makabalik yan sa eleksyon. Kasi sabi niya babalik daw siya sa eleksyon. Kakandidato daw ulit siya kung magkakaroon daw ng pagkakataon. Paano ngayon, senador? Nasira ka rito. Kung ikaw ay naging active sa mga public hearing, hindi magugulat, hindi magtataka yung mga tao. Kaso, humarap ka lang sa hearing nung ikaw na yung topic at nandun ka para lang ipagtanggol lang sarili. Paano yung trabaho mo bilang senador? Hindi mo naman na pala nagagawa. Parang ganon. Pala, re-electionist ka sa 2025. Nalaman ngayon ng tao. Paano yan? May mga grupo tulad ng vlogger na binanatan mo, sinasabi mong binabanatan ka, parang fake news ang dating. May dokumento. Willing daw siyang humarap. Sa kahit anong investigasyon, naloko na. O ngayon, sino ang ating papaniwalaan? Yung dokumento o yung pagsasabi ng politiko? Si Senador Lapid, pasintabi na hindi ho talaga active yan. Kasama yun sa mga artistang medyo hindi maganda ang performance sa Senado kasi wala Kaya again, Senador, pasintabi na. Wala tayong magagawa. Itong darating na eleksyon, alam na ang taong bayan at gising na sila. Mukhang nakakasawa na talaga ang mga artista sa Senado. Diba? Si Robin Padilla, diba? Ginawang number 1, pero ano bang ginagawa? Kaya nga pinagsisisihan ng mga bumoto sa kanya. Public knowledge siya, nagsisisi yung mga tao. Ikaw, matagal lang nanahimik, biglang lumabas ito. Kung kailan mag-i-eleksyon biglang pumutok itong issue ng Pogo na ngayon ikaw yung naiipit. Kasi sabi mo, at alam naman ng tao, public knowledge, ikaw ay taga Porac, Pampanga. Kaibigan mo yung mayor, kaibigan mo yung engineer, kaibigan mo lahat, meron kang property ganong kalaki. Pero sabi mo, hindi sa'yo, wala kang kinalaman sa Pogo. Harapin mo yan, panindigan mo. Pati yung pagsasabi mong magre-resign ka, total ilang buwan na lang, tapos na ang term mo. Kasi sa June 30, tapos na po ang term ng mga senador. Kung hindi mananalo sa eleksyon sa Mayo, tapos na. Kung mananalo, tuloy-tuloy yan. Ganun po yun Re-electionist pala ito. Naku, malabo. Sasabit ka rito, senador. Maliban na lang kung yung mga followers mo ng Leong Guerrero hindi bumibitaw. Pero dito sa isyong ito, Pogo ito. Parang, hindi ko sinabing may kinalaman ka. Pero, naalaala ko lang yung sinabi ng kasalukuyang chairman at CEO ng PAGCOR na may mga high-ranking official from the government noong nakaraang gobyerno ang may kinalaman sa Pogo. At willing din iharap yan ni Chairman Tingko ng PAGCOR. Kaya sana oo nga pala, yung dating chairman ng PAGCOR, Kapampangan din yun, kababayan ni Lito Lapid, di ba? Si Andrea Domingo, yung dating chairman and CEO ng PAGCOR. PAGCOR po ang promotor nitong Pogong ito dahil pinayagan ni dating Pangulong Duterte. Sa ilalim lang naman ni Duterte, nagkaroon ng matinding Pogo sa Pilipinas. Na ngayon mas marami ang illegal kaysa legal. Marami ang illegal activities involved sa kung ano-ano mga illegal, kidnapping, torture, krimen at iba pa. Naloko na. So, tama lang ho. Total, mag-i-eleksyon tayo. Kahit sinong politiko, local o national candidate na sangkot sa Pogo operation, lalo na yung illegal, dapat huwag iboto.
dapat hindi na makabalik sa pwesto. Kahit mayor pa yan, kahit gobernador, kahit sino. Kahit barangay chairman. Total sa next year, 2025, 3 yung ating eleksyon eh. Although sa Mindanao, wala namang pugo doon. Yung barn election meron, barangay election at saka yung midterm election. 12 senador, party list, congressman, district congressman at mga local executive. Ayan po yun. Kaya ang aking channel, ang aking mga topics sa aking mga channel dito sa MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion, paki-like po ninyo. Mas palakasin natin at palaganapin natin ang totoo na magiging sample or tulay para ho magising ang ating mga kababayang nalilinlang, nagpapalinlang sa mga politiko at political party during election o before election. Tapos pagsisisihan. Pag naiboto, palpak pala. Pag naiboto, wala naman pala. Sayang lang. Mahalaga po ang pagboto ng tamang personalidad sa politika, local at national position sa ating bansa. Hindi ho pwedeng lagi na lang paulit-ulit sablay kayo. Hindi pwedeng paulit-ulit lagi na lang po kayong nagsisisi. Mahirap yan. Para hindi magsisi, araling mabuti. Ang aking maitutulong sa aking mga channel, makinig kayo, manood kayo rito, i-like po ninyo, at mag-subscribe kayo, mag-follow, at sasabihin ko yung totoo. At kung kinakailangan, habang papalapit ng eleksyon, papangalanan ko yung mga national candidate na pwede nating suportahan o hindi. Pangalanan din natin yung talagang sablay. Pangalanan natin yung mga taong nakakasawa na sa posisyon pabalik-balik na lang. Actually, hindi na ako masaya dun sa ano eh. Pabalik-balik. Maliban lang kung kaya nawala dyan eh, hinaras. O kung ano man. Pero kung natapos yung term ng maayos, tapos gusto bumalik, eh tingnan nyo kung anong nagawa nung nakaraan. O, subukan natin. Gumanda ba ang buhay nyo nung siya ay senador? Gumanda ba ang buhay nyo nung siya ay presidente? Gumanda ba ang buhay niya nung siya ay vice president? Gumanda ba ang buhay nyo nung siya ay congressman? O nung siya ay mga governor, mayor, local office? Ganun po yung tanong. Tanungin nyo ang sarili ninyo at ang inyong pamilya. Nagbago ba ang buhay nyo? Kung hindi, bakit nyo iboboto yan? Papangakuan lang kayo tapos hindi naman humatutupad. O hindi na kayo nagsawa at nabingi sa mga pangako at pambobola ng politiko. Yan ang mahirap. So again, balikan natin. Itong issue ng Pogo, maraming masasabit dito. At si Senator Lapid, medyo malaking problema rito. Yung challenge mo doon sa binabanatan ng vlogger, tinanggap. Willing niyang iharap ang mga dokumento magpapatunay sa iyo yung property. Naloko na. Ngayon, pag napatunayan, kailan ka magre-resign? Sabi mo, magre-resign ka eh. Inaabangan niya. Leong Guerrero, Senador Lito Lapid. Okay? Hindi ko sinabi may kinalaman ka. Kaya lang sa iyo nang galing ang challenge, tinanggap ng hinamon mo, at may mga dokumento ngayon magpapatunay, big challenge talaga ito. Nakataya ang iyong political career dito. Kung makakabalik ka o hindi sa 2025 election, nasa isyong ito, Mr. Senator. Kung paano mo i-handle yan, paano mo panindigan. Ngayon, kung mapatunayan, mag-resign ka, tapos tumakbo ka ulit senador, ang taong bayan ang bahala sa'yo. Ngayon, kung mapatunayan at hindi ka naman mag-resign, ikaw masisira dyan. Di ba? Okay, abangan natin ito. Leong Guerrero sa isyu ng Pogo.